Isang homeowners association ang lumapit po sa ating programa upang magreklamo dahil ang pangakong pabahay sa kanila tila napako na. At dahil 5 taon na ang binilang na kanilang pag-aantay, naengganyo na sila maglabas pa ng malaking halaga. Matuloy lamang ang bahay. Naku po! Ang kanilang inireklamo, isang non-governmental organization o NGO. Ang aming naging investigasyon, inyo pong tutukan. Pangarap ng bawat isa sa atin na magkaroon ng sarili nating bahay. Ngunit paano kung ang inaasahan natin na bahay na abot kamay na lamang sana, tila maglalaho pa? Ganitong sitwasyon na may 300 miyembro ng Bignay Maunlad Homeowners Association sa lungsod ng Valenzuela. Dahil ang pangakong pabahay na ilang taon na nilang inaantay, hindi nila alam kung matutupad pa. At ang itinuturo nilang salarin, ang non-governmental organization na kilalang gumagawa ng abot-kayang mga pabahay para sa mga mahihirap, ang Habitat for Humanity Philippines. Nakilala ko ang Habitat dahil nung minsan nagbigay sila ng seminar sa PCUP sa pangunguna ni Sir Larry Pamadeco, ay umatin kami ng seminar. Ngayon po, after nung seminar, ay kinausap ko si Sir Larry at kung po pwede, matulungan kami sa problema na mabigyan kami ng pabahay. Ang sagot po ni Sir Larry, pumunta ka sa opisina ng Habitat doon sa Makati. Ang una po sinabi sa amin ng Habitat ay, maghanap muna po kami ng lupang mabibilin sa paraan ng hulugan at sa murang halaga. Ang paghanap po kami ng murang lupa at nasa paraan ng paghulugan o installment basis. Doon po nagsimula ng pagkakaroon kami ng negosyasyon ng may-ari at ng Habitat. Ang kapartner po ng Habitat sa katawa po ng Ayala, yung Bellavita, ay nagbigay din po sila ng konting tulong o ayuda para sa pambili ng lupa. Pero yung binigay po ng Bellavita ay hindi po sapat para mabili po ang lupa. Ang naibigay lang po ng Habitat sa landowner is more or less 22 million. So yung balance in 3 million, sinagot na po ng HOA yun. Para lang po ma-accommodate o mabayaran po ng gusto ang lupa. Agad din nilang inasikaso ang mga dokumento na kinakailangan upang masimula na ang proyekto. Hanggang sa kami na lahat ang gumastos ng mga requirements para ma-pursue, maumpisahan lang ang project na ito. Umpisahan na natin sa DNR, requirements sa city, sa development plan, nasa survey, kami rin po ang nagbayad. Hanggang sa pagpapatitle, kami po ang nagbayad ng capital gain tax. 2014 pa po, nag-umpisa na po kami. Pero ngayon po, 10 taon na po, wala pa rin po kami nakita ang bahay na tinatayo. At sa tagal ng kanilang pag-aantay, ang mga benepisyaryo dismayado sa itinatakbo ng mga pangyayari. Disappointed kasi sayang yung panahon, sayang yung pera. Ano ba, pinagnegosyo na lang namin yung perang binayad namin sa kanila. Baka sakali tumubo pa. Plus nagbabayad pa kami ng utang na hindi naman namin nakikita. Siyempre, lahat naman tayo nangangarap magkaroon ng bahay, di ba po? Na hindi gaanong mabigat sa atin kasi nga, hindi naman po ganun kalaki yung sahod natin. Napakahirap po na nangyari sa amin dahil nung sumali ako, ang sabi, magsisimula na. Kaya, siyempre may registration fee yan, kailangan mag-down ka. Kaya binigay namin yon. Siyempre, wala naman kami cash na ganun kalaki, hinulugan namin. Tapos sila na magbigay kami ng equity na halagang 165 to 168,000 pesos. May due date yun, from January hanggang katapusan ng February. Kapag hindi kami nagbigay, hindi namin mabuo yun, wala kaming slot. Hintay kami ng hintay, umabot na ng January, nag-1 taon na, walang nagawa. Sabi ko, hindi pa tapos. Sabi ko, ano bang klase ito? Siyempre, doon na kami parang niloloko kami. Dahil sa tagal ng pag-aantay, gusto na lamang ni Nanay Rosie na bawiin na lamang ang kanyang pera. Gusto ko kunin yung pera. Sabi ko nga, sa president namin, kay Sir Ray, kahit kalahati lang, pwede. Kaso mo, ang problema, matagal nang nilalakad nila sa Habitat, ayaw magbitaw ng pera ng Habitat. Si Catherine naman, ginawa na nilang mag-asawa ang lahat. Mangyari lamang ang pinapangarap nilang bahay. Minadali po namin bayaran yon para makakuha kami ng slot. Kasi po, para binigyan kami ng
parang garantisado ng Habitat na magbayad na kayo para kasi malapit na to. Huwag kayong aatras kasi narito na tayo. Magtatayo na tayo ng model house. Parang ganun po ba? Siyempre po sa isang simpleng pamilya at lalo factory worker lang po yung asawa ko, napakahalaga po sa amin yun. Kaya nga po nagtiwala kami sa Habitat at sa HOA namin. Kasi ang Habitat kilala po. Kaya nagtiwala agad kami, magbitaw kami ng pera. Kaya nakakalungkot lang po na ganito yung kinalabasan ng pinaghirapan namin, yung pinangutang pa namin, para lang magka-slot, magkabahay. Para wala pong nangyari. Yung dream po namin na bahay, parang wala na. Nagkaroon man ng pag-uusap sa pagitan ng Homeowners Association at Habitat for Humanity Philippines, hindi pa rin nagkakasundo ang magkabilang panig. Ang huli po namin nakausap is June 6 po, 2024, nung kami po ay magharap sa LGU sa pangunguna po ni Ms. Arian Aligayo. Nandun din po ang DSUD, nandun din po ang Housing and Resettlement Office na si Ma'am Ellen. Nandun din po kami, ang HOA. At ang tumutulong po sa amin si Attorney Rachel. Doon po napag-usapan na ang sinabi po ng Habitat, ibibigay lang namin ang 4 na milyon kung pipirma kayo sa quit claims na ang balasi ay hindi na po nila ibabalik. Nagbigay pa nga po sila, sinasabi nila, para daw itong relasyon ng magjowa, kung ano binigay at pag naghiwalay, hindi na po ibibigay o ibabalik. Ang sagot namin, iba po yung magjowa, iba po itong HOA. Ang HOA po, pera pinag-uusapan. Ang magjowa po, regalo po yun eh. Ang lagi nilang pinag-iigit yan, hindi na namin ibabalik yung pera. So ito na lang po nakita namin paraan para ma-pressure, ibalik. O kaya, yung contractor namin, ang kunin nila. Nag-people initiative na po kami. Nag-usap na rin po kami noong last December. At dito, nanawag na rin po ang Habitat at sinabing, sige, papayag kami sa gusto nyo. Contractor nyo ang kukunin. Nung magkasundo na po kami, umayaw po ang Habitat. Ang sabi, kailangan daw po dumaan sa bidding yung aming contractor. Nakausap din namin ang taong tumutulong sa HOA officers na si Rachel at nadiskubre namin na dati siyang empleyado ng Habitat for Humanity Philippines at isa sa mga humawak sa naturang housing project. So, nagsimula po ako sa Habitat noong 2019 na ibigay po sa akin tong proyekto na to para po tignan kung okay po ba yung pagbili sa lupa. Sa atin pong pagtingin sa mga dokumento na nakahain sa Habitat, nakita po natin na from around 2012 to 2014, nagsimula na ito. Nagkaroon ng maraming negosasyon, email, pagbisita with the HOA, with the seller ng mga lupa na it seems nabinbin hanggang sa pumasok tayo noong 2019. Noong 2019, medyo umarangkada tayo ng konti. Kaya pagdating ng December 2019, nakapagpirmahan tayo, nakapag-secure tayo na mabili po ang lupa para po matuloy ang proyektong pabahay sa 334 beneficiaries ng HOA. Pero nung umalis tayo hanggang po sa ngayon, 2024, magde-December na po, wala pa rin pong naging usad simula noon. Sa atin pong personal na opinion, yung pagkakabinbin ng proyekto na to, ang isang napakalaking factor ay yung pagkakaroon ng mismanagement. Meron po dapat dito na project manager na nag-aasikaso, nakatutok. Meron pong mga bumababang opisyalis dito para po sa proyekto. Pero hindi po yung naging transparent, kumbaga. Bakit po? Nag-aabang ang mga tao, ano ang nangyayari? Especially nag-pandemic na hinto. Nung pwede na uling tumuloy, anong nangyayari? Bakit hindi pa nasisimulan? Parang gubat ho yung site natin noon. Natabas na lahat ng puno. Nagkaroon ng site development. Pero pagdating ng late last year hanggang ngayon, ang sabi sa amin ng confirmation as of December, 80% pa lang natatapos. Bakit 80% pa lang? April last year, nagkuha ng equity from the members kasi magtatayo na raw ng 70 row houses. Pero anong nangyari? Nagmadali ang mga tao, nangutang, para lang ma-secure ang slot nila. Ang equivalent nun 11 million. Buti na lamang, ang HOA, ang naibigay pa lang ang 4 na milyon. Kung sabihin natin na 1 milyon ang isang bahay, kung naibigay namin ng 4 na milyon, dapat may 4 akong pabahay. May nakikita po ba tayong pabahay? Wala po. Ayon pa sa kanya, mahigit pa sa 4 na milyong piso ang nailabas sa mga tao para sa proyekto. Ano ba ang mga binigay ng mga tao na pinaghirapan nila? Nagkaroon ng cash, 200,000. Bakit daw? May i-donate daw na water refilling station. Napakinabangan po ba? Hindi po. Hindi po nagamit yung water refilling station
dahil dapat po may magtuturo kung paano po gagawin siya. Hindi naman po alam ng HOA natin kung paano po gamitin ang water refilling station na yan. From our last meeting ng December, ang nasabi po sa amin, wala pong pera. Ang Habitat for Humanity Philippines ay umaandar po yan dahil po sa donasyon. So meron po tayong nakuha na donor po, meron pong kumpanya, ang Bellavita, na sila po ay para po sa kanilang tinatawag natin na compliance. Sila po yung magpapauna niyan. Kapag po naitayo, ipapag-ibig po yan ng tao. So paano po nangyari, di po ba, na biglang wala kaming pera? May na-download naman po na pera. Kasi meron po itong partnership with the SHUD. Ang pagkakasabi sa amin ng December, may na-download na rin na pera. Nasaan po yung pabahay kung meron pong nada-download na pera sa organisasyon? Handa naman umano ang Habitat for Humanity Philippines na ibalik ang 4 na milyong piso, ngunit kailangan nilang magpasa ng ilang mga dokumento upang makuha ito. Ibibigay daw ng Habitat ang 4 million pabalik sa HOA sa mga tao, pero pinapipirma po ng quitclaim na the rest po ng milyones na naiambag ng HOA ay hindi na po maibabalik. Idadrop na po ang claim. Kasi pinapipirma po ng quitclaim ang HOA po. Kaya nga sabi namin, noong nangangailangan kayo ng pera, nire-recognize ninyo ang HOA officers na pwede niyong pagkuhanan ng pera. Pero ngayon, na kinakailangang ibalik ang pera na ito, hindi na natin nire-recognize ang HOA officers na representante ng mga benepisyaryo. Naintindihan po namin na hindi po madali sa proseso ng isang kumpanya ang maglabas ng pera. Tsaka kung sabihin man natin na mahaba ang proseso, simula po last year, simula early this year, mag-iisang taon na, hindi niyo po kami matugunan. Sa aming pagbabalik, ang sagot ng Habitat for Humanity Philippines sa mga akusasyon ng mga benepisyaryo, maging ang panig ng iba pang ahensya ng pamahalaan, malalaman na. Mga kababayan, salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.